Malalaman lamang ng tao yan kapag may nangyaring himala sa buhay niya, yung kanyang anak na may sakit ay gumaling. Siya ay gumaling. Pero sasabihin ko sa inyo, ngayon, sa araw na ito, ang mga nakarating dito, tatanggap kayo ng regalo higit sa inaasahan niyo. Wala nagbigay sa Diyos na hindi binalik ng Diyos ang ibibigay sa Kanya. At ang time na ibinigay niyo sa Diyos, ay napakahalaga yan para sa Diyos. Pagkat hindi niyo matatanggap ang Diyos kung hindi kayo magbibigay ng time para sa Diyos. At kung kayo napunta dito para lamang magmadali, at meron pa kayong pupuntahan iba, hindi niyo ba alam na napakatagal ng panahon na naghihintay ang Diyos sa tao? Pagkatapos pupunta kayo dito at magbibigay kayo ng sandali lang sa Diyos. Diyos na lumikha sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ang pinuntahan nyo rito. Kaya give your best to the Lord. Doon sa mga nakapakinig kanina sa binasa sa Biblia, ito ay doon ninyo matutunghayan sa binasa kanina. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kaya kayong lahat ay narito, tinawag kayo ng Diyos para sa inyong ikabubuti. Praise the Lord! Amen! Ito sa mga first-timer. Kayo'y narito, hindi ito aksidente. Kayo'y tinawag ng Diyos para isama sa mga anak niya na narito na, nauna na sa inyo, para sa ikabubuti ninyong lahat. Maaaring sasabihin ng iba, narinig ko na yan doon. Pumasok na ako sa simbahan, tuwing linggo, yan ang sermon. Yan ang paliwanag. Nakakasawa na, wala na bang iba? Paulit-ulit na lamang. Alam ko na yan eh. Tinuro na sa akin yan sa religion. Dapat ba sawaan o pagsawaan ang salita ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang tao ay kailanman hindi pinagsasawaan ng Diyos na dalhin doon sa kaligtasan. Kung ako ang tatanungin ninyo, ayaw kong magsalita dito. Mas gusto kong ako ang nakikinig. Pero dahil dito ako tinawag ng Diyos, wala akong reklamo. Pero kung hindi ako makikinig sa Espiritu ng Diyos, habang nagsasalita ako o ang Diyos na nagsasalita sa harapan ninyo, wala akong masasabi o walang maibubuka ang bibig ko. Apagkat ang nagsasalita, hindi ako kundi ang Diyos. Praise the Lord! Kaya ako man, isang lingkod na ng Diyos ay marunong doon makinig. Hinihintay ng aking isip, ng aking espiritu ang mensahe ng Diyos para mailabas sa bibig ko at masabi sa inyo. At kung wala yung concentration ko, kung wala ang aking buong pagkatao dito, wala kayong mapupulot mula sa akin. Walang lalabas sa bibig ko. Nakapaki-pakinabang para sa inyo. Kaya ang unang hakbang ay makinig. At sa pakikinig ay doon kayo matututo. At habang nakikinig kayo, isama ninyo ang puso ninyo para sabayan sa pagtanggap. Tinanggap ng tenga, sinama ng puso. Mabilis ang pagtanggap ng salita ng Diyos kapag kasama ang puso. Ano nga bang
mapapala ng tao dito. Meron din naman sa maraming simbahan dyan, malapit pa. Eh bakit yung iba ang layo-layo nakarating dito? Yung iba nga napilitan Napilitan sila, maraming dahilan pero wala silang magawa. Bakit ganun? Lahat naman ay tinuturo ay kaligtasan. Kailangan si Jesucristo tanggapin mo. Pagkat si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Pare-parehas lang yan. Pero ito ang sasabihin ko, hindi pa ako magsasalita. Pinauna lang ako. Praise the Lord! Amen! Dito hindi tao ang magsasalita sa inyo, kundi mismo ang banal na Espiritu. Pero sa mga first timer, wala kayo at makinig. Tumingin na rin kayo. Sayang naman yung mga matang yan. Sabi ng salita ng Diyos, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Lahat ng gawin ng tao ay pagsusulit mo sa Diyos. Kung mabuti ang ginawa mo, mabuti rin ang babalik sa iyo. Kung masama ang ginawa mo, ay masama rin mangyayari sa iyo. Simple lang ang aral. Gawin mo ang gusto mong mangyari sa iyo. Praise the Lord! Amen! Pero ang tao gusto niya ng mabuti, gusto niya ng maganda, gusto niya ng masarap. Ayaw naman niyang gumawa ng gusto niya. Ang ginagawa niya ay yung ayaw naman ng iba na gawin niya para sa iba. Kaya para kayo'y mabusog ng todo, ibibigay ko na sa inyo ang regalo para sa ating lahat sa umaga nito. Tatandaan niyo lamang, ako ay inihayo ng Diyos. Wala kaming maraming pinag-usapan. Ang sabi niya sa akin, gagamitin kita, hahayo ka. Pupunta ka lang, ako magsasalita, ako ang gagawa. Ang tanong ko, paano ko po yun gagawin? Wala kang gagawin. Pupunta ka lang. Ako ang magsasalita, ako ang gagawa. Ganun kasimple. Dahil meron akong bibig. Kumpleto naman ang katawan ko. At makakaganap ako sa gustong mangyari ng Diyos. Pero hindi ganun kadali. Sapagkat ang iniuutos niya sa akin ay magiging lalagyan niya ako. Templo na ako. At sino tao ang maniniwala na ang katawan ko'y templo nga ng banal na Espiritu? Kaya makinig kayo. Napakahalaga ng pakikinig. At doon sa inyong mapapakinggan, doon nyo malalaman ang buong katotohanan. Na ang Diyos nga nakikipag-usap sa inyo ngayon. Kung sakaling kayo ay mapalad, nakausapin ang Espiritu ng Diyos, sumagot kaagad kayo. Kung sakasakaling kayo ay isa sa mga pili ng Diyos, huwag niyong katakutan ang mga tanong ng Diyos sa inyo. Ang katakutan ninyo ay yung pagdating ng takdang araw na yun, na sabihin ng Diyos na hindi kita kailangan sa harapan ko, umalis ka, hindi kita kilala. Pero dahil ngayon ay tinatawag pa tayo pare-pareho ng Diyos, huwag niyong katatakutan na kayo ay kakausapin, ha? Mamaya. Magalak kayo kapag kayo nilapitan at kinausap kayo ng Espiritu ng Diyos. At sumagot ka agad kayo. Nang may kagalakan. Hindi takot. Bakit hindi pa ito yung judgment day? Ito yung panahon ng harvest time. Tinatawag ngayon para sa kanya. So, huwag niya